Good evening, everyone! Welcome sa first day ng ating pre-show Kwentuhan for our live TV special, Kaya ni Lord Yan! I'm Jamie Santiago Manuel. Hi, Camila! Hi, Jamie! At ako naman si Camila Kim Galvez. Naku, na-miss namin talagang makipagkwentuhan sa inyo. I'm so glad we're here right now. Ang bilis ng panahon, ano? Nasa second quarter na tayo ngayon ng taon at mag-rainy season na, di ba? Paalis na yung mainit na panahon, Correct. palamig na ngayon. Ayan, kumusta po kayo? Thank you for joining us tonight. We are live right now. Right. Alam mo, Camila, I'm so excited sa pag-uusapan natin. Not only tonight, but for the entire 2 weeks of our pre-show live because I know that it will bring hope and encouragement sa mga viewers natin. Yes, that's right, Jamie. Kaya kung may hinaharap kayong matinding pagsubok sa buhay or sa pamilya, gastusin o nalubog kayo sa utang o di kaya naman, may nagkasakit sa family, sama-sama tayong kumuha ng kalakasan sa salita ng Diyos. Dahil kaya ni Lord yan, di ba, Jamie? Tama. Kaya talaga ni Lord yan. Agree, agree, agree. Kayang-kaya ni Lord yan. Kaya naman itag nyo na ang inyong mga friends, ang mga family ninyo para makasama natin sila tonight sa ating kwentuhan. And of course, i-comment nyo na rin kung nasan kayo nanonood ngayon at ang inyong mga panalangin, mga prayer request ninyo para maipag-pray namin yan mamaya ni Camila. Camila, ito na nga. May tanong ako sa'yo. Have you ever had an experience where you just completely surrendered everything to God at sinabi mo, ay, kaya ni Lord yan? Oh yes, madami na. Pero siguro yung pinakamatagal na journey namin was, we were waiting to get pregnant. We were praying and begging God for 9.5 years, almost a Wow. decade, no? So, yun, talagang sabi namin, Lord, kaya mo yan. Nothing is impossible with you. What you open, no one can shut. So, talagang pinanghahawakan talaga namin, Lord, you can do all things. Ikaw naman, Jamie. Nako, mahaba-haba itong storya, Camila. Pero sa mga hindi nakakaalam, mag-share na rin ako ng very quick lang, no? Sa area ako ng finances. So I'll be sharing sa area ng finances kasi ako ay isang full-time servant of God sa aming church. Okay, I remember years ago, natin bilangin, I resigned from my work as a sales supervisor. And I accepted God's call for my life to go full-time sa Panginoon. And alam mo, Camila, dahil yun nga, wala, di ba, minsan ganun mararamdaman mo, wala kang peace, di ka na masaya sa ginagawa mo, di ba, tapos naramdaman mo bigla, tinawag ka ni Lord. And dito ka talaga, Camila, sinabi, ay grabe, kaya talaga pala ni Lord mag-provide. That time, I was, talaga, until now, we are living by faith. And dito ko nakita kung paano talaga nag-provide at nagpo-provide ang Panginoon sa akin, sa family ko, no, all throughout the years. And may mga times na kinakabahan tayo, pero dito ko napatunayan na minsan kakabahan ka lang, pero hindi ka papabayaan ni Lord, 'di ba? And hindi sa galing at talents natin, 'di ba? Kaya tayo nagkakaroon ng provision, pero dahil sa galing at husay ng Panginoon. And I remember in Philippians 4:19, 'di ba? Sabi niya, and God will supply every needs. Lahat ng pangangailangan mo according to His riches and glory in Christ Jesus. So again, kailan nangyari to, di ba? Nung nagtatrabaho ako sa labas? No, nung nangyari lahat ito, nung nag-go all out ako sa Panginoon. Kasi bakit? Di dahil magaling ako, dahil magaling si Lord. Di dahil kaya ko, pero kaya ni Lord. Hindi dahil provider ako, pero provider si Lord. Faithful siya at walang imposible sa Panginoon. Right, Camila? Amen. Talagang walang imposible sa Panginoon, 'di ba? Sabi mo nga, he will supply all your needs, no, according to his riches. Gaano kayaman ng Panginoon? He owns Correct. everything, 'di
ba? Walang sinabi diyan Yes. si Bill Gates o yung yaman ni Steve Jobs. Walang Yes. sinabi yung yaman nila. God owns everything. He can do everything. So nothing is impossible with him, 'di ba? So Jamie, as we were sharing our stories, no, I was just reminded of the verse in Matthew 19 verse 26. It says, no, humanly speaking, it is impossible. Okay, it is impossible. Yes, with men it's impossible. But with God, everything is possible. Totoo yan. Because as human as we are finite. Ang wisdom natin, alam lang natin what is going to happen, what's happening right now, what's in the past. But God knows the past, the present, and the future. He has all power. He knows everything. So walang imposible sa kanya. So, and minsan, inaalaw rin ni Lord na malagay tayo sa mga situations na parang imposibleng malampasan para mas makilala natin siya. And mas matututo tayong tumawag sa kanya, mag-rely sa kanya. Tulad ng sinabi mo, Jamie, no? Minsan we have the tendency to be self-sufficient, no? Parang, naku, where will I get my next paycheck? Yes. It will be me. I need to earn this. I need to earn this. But God wants also us to put our faith in Him and what He can do, and He will be the one to provide for us, di ba? Right. Gusto ko yan. That's right. Nothing is too hard for our God. Tuwing humaharap tayo sa mga matinding pagsubok, di ba? Let us remember na we have a strong and capable God who can do all things, who can pwede tayong tumakbo sa Kanya, pwede tayong magsumbong sa Kanya, di ba? At pwede tayong manalangin sa Kanya dahil siya ay nakikinig. Yes. At napakarami rin pong mga kwento sa Bible ang magpapatunay nito, no? Okay. Tulad na lang, ito, classic, no? Yung kwento ni Abraham and Sarah, they wanted to have a child, no? Nako, I can really relate. So they Yes. wanted so much to have a child, but biologically, it was impossible for them to conceive. Pareho na silang ang tanda-tanda na nila, no? But because nothing is impossible with God. And God, wants to get the glory, not to think na, oh, baka pwede pa mag-conceive kasi hindi naman ganun katanda. Talagang sinadya ni Lord na, Sarah was 90 years old when she got pregnant and Abraham was 100 years old when Isaac was born. Para talagang there is no doubt it's really God. It's really His miracle. Because who gets pregnant at age 90, di ba? It just goes to show na God is not bound by our limitations and He is the giver of good and perfect gifts. Di ba? So kung may pinagpe-pray ka, naku, tiwala ka lang. If this is God's good and perfect will for you, makakabuti sa'yo, naku, kaya ni Lord yan, ibibigay niya yan. Kaya talaga ni Lord 'yan, tama. Alam mo hindi lang 'yun, yung parting of the Red Sea rin, 'di ba? Nakaalis na sina Moses at yung mga Israelites sa Egypt, pero hinabol sila ni Pharaoh, 'di ba? At mga kawal niya, naalala natin 'tong story na 'to. And they had to cross the Red Sea to escape. Alam mo, una sa lahat, malalim yung Red Sea, eh. Kahit nga low tide, imposibleng matuyo yung seabed para makadaan yung mga tao. Pangalawa, more than 2 million Israelites would have to cross it. Logistically, naturally, imposible talaga ito. Pero they were able. They were able to cross because of God. So sa mga viewers natin, kung nahaharap ka ngayon sa napaka-imposibleng sitwasyon, trust God. Ibigay mo lahat sa Panginoon dahil kaya ni Lord yan. Yes, kaya ni Lord yan. Ito pa, another story. Alam to ng lahat, no? David and Goliath. Di ba? We all know that even growing up as kids, no? Higante si Goliath. He was roughly, the Bible scholars would say 9 feet and 9 inches. But David, he was just a boy. He was just, no more than 16 years old. Si Goliath po ay warrior, no? Meaning sanay talaga siya sa makipaglaban sa digmaan, no? Si David naman, teenager at nag-aalaga ng tupa. But because of God's presence, di ba? At sinasabi yan ni David, no? The battle is the Lord, no? God is going to make him win. Hindi yung lakas niya. And because David's faith was in our powerful
God. No, David was able to defeat the giant with a slingshot and a stone. No? Wow. So right now, if you're facing giants na feeling mo imposible to, talagang I really won't be able to win with this. Get your strength and courage from the Lord. Isama siya sa iyong laban. Prayers are powerful dahil kaya ni Lord yan. Tama yan. At sino pa bang makakagawa niyan kundi 'di ba, si God lang. At iilan lang 'yan ha, sa mga stories na nagpapatunay na wala talagang imposible sa Panginoon. When Jesus was on earth, He also did a lot of miracles. Naku, napakadami pa pong miracles ang natala sa Bible. He walked on waters, healed the blind, made the lame walk, at marami pang iba. Sabi sa John 21:25, kung isusulat isa-isa ang lahat ng miracles na ginawa ng Panginoon, hindi ito magkakasya sa lahat ng libro sa buong mundo. As in, name it, buong mundo, hindi siya magkakasya kasi napakarami po talaga. Yes. Alam mo, talagang it's not just the stories in the Bible, no? I mean, in my own life, I've experienced God's miracle in my life. And I can say, talagang walang imposible sa Panginoon. He will provide, He will save, He will heal, no? So kung ang Diyos natin ay kayang gumawa ng imposible, kayang-kaya niya rin tayong tulungan sa mga problemang hinaharap natin ngayon. Ano mang problema yan? In fact, God delivered us from our biggest problem, which is sin. Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. It's not just physical death, but eternal separation from God when we die because we have a sin problem. That's right, Camilla. Because of sin, we are eternally separated from God. But because of God's love for us, He knows na hindi natin kayang bayaran yung kasalanan natin. Kaya naman ipinadala niya ang kaisa-isa niyang anak na si Jesucristo para iligtas tayo sa ating kasalanan. Alam niyo, in Old Testament, no, the people had to offer sacrifices. Usually, mga animals like lambs or bulls, diba? Just to have their sins forgiven. Yes, actually, sinabihan nga ako ng mga anak ko eh. Sabi ko, Mommy, bakit ganon? Why is it so bloody? Kawawa naman ang cute-cute ng lamb, no? Bakit pinapatay? Pero sabi ko, you know what? Because sin is serious. Sin is Yes. serious. And the only way we can pay for our sin is through our death. But because Jesus loves us so much, siya na nagbayad. Siya na yung naging perfect lamb para bayaran ang ating mga kasalanan. So we don't need to be, eternally separated from Him so that we can live with Him forever in paradise. At every time, that time nagkakasala yung mga Jews, they would always have to offer a perfect lamb, a perfect lamb, a perfect lamb. Walang permanent solution. It was just a temporary covering. But it was a foreshadowing of what Jesus was going to do. He was going to be the perfect lamb that takes away the sin of the world. It was a reminder also that sin has a price, and ang price yan is very costly. It is our death. If we want to be forgiven for our sins, somebody has to die. And the one who has to die is the one na walang utang, and that's Jesus. Siya lang ang walang utang dahil siya lang ang hindi nagkasala. Tama. But you know what? God, in His mercy, sent His Son, Jesus Christ, again as the perfect and final sacrifice. He didn't just cover sin, diba, like the old offerings did. Pero ang ginawa niya, He removed it. Now, through Jesus, forgiveness is not earned by rituals. It is received by faith. Kaya sabi sa Romans 10:13, ang bawat isang tatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Pag tinawag mo ang Panginoon, ikaw daw ay maliligtas. Amen. Yes.
maybe you're watching right now at, kilala niyo si Jesus, maybe head knowledge, no? You've heard of him, you prayed to him, pero you don't really, really know him intimately. You know, this is not an accident you're watching right now because Jesus longs to have that loving, intimate relationship with you. He loves you so much. While we were yet sinners, Christ died for us. That's how much He loves us. We don't have to wait until we're perfect before we come to God. He takes us where we are with the sins and failures and everything. At siya ang mag-aakit sa atin. If right now, feel that tug in your heart, yan ang Panginoon. He's been knocking at the door of our heart ever since He's just waiting. Alam mo, hindi niya tayo ginawang robot na pinilit na niya tayong mahalin natin siya. But He wants us to pusa natin bubuksan ang pintuan ng ating puso at tatanggapin natin siya bilang Diyos at tagapagligtas ng ating buhay. If that is your desire right now, we can pray that together. Let's pray. Panginoong Jesus, Lord, I realize just how much of a sinner I am. How much I've hurt you, I've failed you. All the times that I've lied, sinaktan ko yung mga taong mahal ko. I've sinned in my anger. All the times na initsupwera ko po kayo, Lord. Please forgive me, O God. Lord, I realize now kung gaano niyo ako kamahal. That you would die on the cross para bayaran ng aking kasalanan. And so in faith, I receive your free gift of salvation, Lord God. I turn away from my old life of sin, Lord, and I choose to follow you from this day forward. Please, linisin niyo po ako. Patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. I choose, Lord, right now to forgive lahat po na nakasakit sa akin, Lord God. Tulad ng iyong forgiveness po sa akin. Sino po ako? Ako rin po ay makasalanan. And yet, Lord, you forgave me. Thank you, Lord. From this day forward, I will follow you all the days of my life. I'll read your word. Bring people into my life who will teach me your word. I love you, Lord Jesus. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Kung sumabay ka sa ating panalangin at tinanggap mo ang Panginoon sa iyong buhay, sa iyong puso, i-type mo lang ang yes, tinanggap ko si Jesus, comment section. Congratulations, you made the best decision in your life. Welcome to the family of God. Yes, congratulations! At ngayon na tinanggap nyo na si Jesus sa inyong buhay, gusto naman naming lumago kayo sa inyong pananampalataya. We invite you to join a Bible study group. Pwedeng near your area, yung mga ka-age nyo, people that you can relate to, no? So that lumago ang yung newfound faith in God. So just type BSG, that's BSG, Bible Study Group, and we'll connect you to one. Alam mo, if the first group hindi nyo type, okay lang yan. You can change Bible study groups as long as you are in a Bible study group. Di ba, Jamie? Ang serap-serap ng may Bible study group. You have a safe place, you have a community where you can be honest, diba? Someone will pray for you, will journey with you in your spiritual life. Camila, maybe some of our audience then are asking, okay, so tinanggap ko na si Jesus sa buhay ko, ibig sabihin ba nito, mawawalan na ako ng problema? Diba? At kung walang imposible sa Panginoon, diba, pwede ko na bang hingin at hilingin ang lahat ng gusto ko? Alam niyo po, dapat kasi tama ang disposition natin sa Panginoon. Dapat po, literally, kilala natin siya sa ating puso, sa ating isip, sa ating buhay. He is our Lord and Savior. Hindi siya genie, yung parang, Panginoon, parang ginawa mo na siyang genie, pengin yan, pengin ito. Hindi siya genie na ibibigay ang bawat hiling natin. Yes, totoo yan, Jamie. Kasi, alam mo, parang tayo as parents, no, my kids would ask me, Mommy, you said you love me so much, you'll do everything for me. Sige, yes, I'll do everything na makakabuti for you.
pero hindi ko bibigay lahat ng bagay na hinihingi mo kasi hindi naman lahat ng bagay makakabuti sa'yo. And that's how God is too, you know. Hindi lahat ng hinihingi natin, "Oh Lord, type ko siya, ang gwapo. Siya na yung God's best ko, please," 'di ba? Pero hindi mo alam in the future itong person na 'to abusive pala Hmm. or you know, he will take you away from the Lord. You don't know, but God knows everything. Kaya talagang bibigay niya what's best for you. And you know, Jesus did not promise a problem-free life, 'di ba? Kasi habang nasa mundo po tayo, there is sin in this world. This is not a perfect world. But you know, guys, this is not our permanent home. We're Yes. just passing through. Saglit lang yung buhay natin dito sa earth, no? And then our life in eternity is forever. So habang nasa mundo tayo, you know, God is perfecting our character. Makakaranas tayo ng pagsubok. And that is to refine us para maging we will be more and more like Jesus. So God is preparing us on earth for heaven. In fact, sabi sa John 16:33, here on earth you will have many trials and sorrows. Totoo. But take heart because I have overcome the world. So yes, whether you have Jesus in your life or not, may mga problema. But the difference is if you have Jesus in your life, you will have constant peace, constant joy, not joy, happiness that is, anchored on what is happening around you, on your circumstances. It's not dependent on that, but it's dependent knowing that God has your back, di ba? Pangako sa atin ni Jesus, hindi niya tayo iiwan kailanman, hindi niya tayo pababayaan. He will see us through every problem. Ang sarap na 'no, na haharap ka sa buhay, haharap ka sa mga bawat pagsubok ng buhay mo na kasama mo ang Panginoon. That's right, and we don't have to be worried or even feel afraid. Kasi bakit? 'Cause God also promised to meet our needs and answer all our prayers according siyempre sa perfect wisdom at perfect timing niya, sa will niya sa ating buhay. Kaya naman minsan mga viewers natin 'no, hindi naman talaga din lahat maiintindihan natin. Bakit gano'n, ginawa mo 'to, bakit 'di mo pa 'to binibigay Lord? Hindi natin lahat maintindihan, pero kailangan natin gawin ay magtiwala at maniwala sa Panginoon. Kaya naman magtiwala lang tayo sa Kanya. Yes, alam mo, dun mo makikita kung nagtitiwala ka talaga, Jamie, eh. 'Pag Mhm, you are willing to obey the Lord, kahit masakit, kahit yes. mahirap, you're willing to obey. That's how, God is pleased when we have faith and we obey. At alam mo, Jamie, mas matututo tayong magtiwala kay God kapag mas kilala natin siya. Kasi, I mean, it's hard to put our faith on someone we don't know, right? But if we know him, and how do we know him? We read his word. When we read his word, God's word says, meditate on his word day and night. Every day, that's my commitment, no? Jamie, sa mga kids namin. Mhm, mhm. I give them a Bible study almost every night. Syempre, there are times tired, out of town, but every day we really read not the kids' Bible, really the actual, Bible. We whatever version, NIV, NLT, but we read the Bible because dun mo makikilala ang Panginoon. How will you know a person if you don't talk to the person? When you Yeah. pray to God, you're talking one-way communication. But if you want to hear his voice, if you want to know his plans for you, what he wants you to do, you got to read his word. So that's why I tell the kids, that's why we're reading his word every day because we want to hear his marching instructions. We want to know how to live a prosperous and successful life. We read his word. That's him talking to us. So it's a two-way communication. We pray and we listen to him. So kung hindi mo alam kung saan magsisimula sa pagbasa ng Bible, nako, ayan. Aside from, of course, joining a Bible study group, meron tayong mga guide at isa na diyan ang Tanglaw devotional app na makakatulong sa inyo.
Yes, that's right. Tanglao is the first Filipino devotional app in audio format. Voice po yan by the 700 Club Asia and friends. It is written to help you commune with God daily through prayer and meditation. Good news kasi available ito sa Apple Store at Google Play. Pwede mo rin itong mapakinggan sa Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, and all major podcast directories worldwide. Pwede mo rin itong bisitahin ha sa aming website ng Tanglao at tanglao.org. Yes, and you may also watch Tanglao on CBN Asia's YouTube channel. Ayan, meron ding hard copy ang Tanglao na available sa Philippine Christian Bookstore branches. Yan, nationwide yan. Yes, at kung na-bless kayo sa aming show ha, gusto mo pang makapanood ng mas marami pang shows katulad nito, you may partner with our ministry. I-scan nyo lang ang QR code na nakikita ninyo sa inyong mga screen na yan. Diba? Pwede nyo ring bisitahin ang cbnasia.com/give for more details. Yes, ngayon naman, ipag-pray naman natin ang ating mga viewers. So, thank you for sharing your prayer requests. Okay, let's start with ang dami palang prayer request. Ayan, si Gaudiosa. May cancer po ako. Okay. All right. We pray for you, Lord. We just pray, Lord, that kayo po ang mag-comfort kay Gaudiosa, Lord. Lord, we know that you can heal her completely, Lord God. There's nothing impossible with you. So, Lord, we pray in faith according to your great and perfect plan and will in her life, Lord. Would you heal Gaudiosa? In the name of Jesus, we speak against all the cancer cells in her body. Be gone in the name of Jesus. Let her be healed right now in Jesus' name. Amen. Amen. Gusto ko rin ipag-pray si Bing from Instagram. Sabi niya, prayer po for a brighter future. Sabi niya, my dreams come true and healing with successful operation sa goiter daw ng kanyang mama. Lord, I pray, Lord, today, speak to your servant. Si Bing po ay gusto niyang panalangin ang kanyang future, mga pangarap niya sa buhay. Yung matagal na niya, Lord God, na pinapanalangin. Lord, we believe na wala pong mahirap sa iyo. Sabi mo nga, nothing is too hard. Lord God, sa pangalan mo, once we speak your name, Lord God, nothing is too hard and nothing is impossible. And so we declare, anuman ang pangarap na ito, according to your will, according to your purpose, Lord, ito po'y mangyayari. And Lord, sa goiter po ng kanyang nanay, Lord, touch it right now. I speak and declare for healing, for manifestation of your love and of your grace, Lord God, sa nanay po ni Bing right now. And anyone who's watching, who's feeling sick right now, the Lord is healing you from head down to your feet. In Jesus' name. Amen and amen. Amen. Ayan. Actually, ang daming prayer request, Jamie. So, pag nag-scroll down ka, meron pa dito sa taas. Okay, sige. I'll pray for Beth. Ipanalangin po ninyo ako para sa lubusang kagalingan sa puso, may bara at heart enlargement. May God provide financially para sa gamot. Yes, Lord, you heard Beth, Lord. We pray that you will just heal her heart in the name of Jesus, Lord. Mawala yung heart enlargement, Lord. Mawala yung bara na yun, Lord. Kayo na pong tumunaw sa bara na yun, Lord. At dadaloy ng normal ang dugo sa kanyang puso, Lord. Please heal her completely. Please provide for them financially, lalo na sa kanyang gamutan, in the name of Jesus. Amen. Amen. And Lord, I also pray for Beth. Yan, meron siyang heart enlargement. Lord, ayan, tapos na yun, Jamie. Ano ka na? Kay Ann. Okay, Ann na. Lord, I pray for Ann, Lord Jesus. Lord, 12 weeks and 5 days, Lord God, siyang buntis. Lord, she is experiencing, Lord God, a preterm labor. May nararamdaman siyang pain sa kanyang puson, sa kanyang balakang. Lord, nothing is too hard and nothing is too, big for you. Lord, naniniwala kami,
Lord God, na hinahawakan mo ang baby. Lord God, hinahawakan mo ang kanyang tiyan. Lord God, inayos mo lahat, Panginoon, ng nagkukos, Lord God, ng preterm labor. And we speak, God, that in full term, may lalabas ni Ann ang kanyang anak sa pangalan ni Jesus. Lord, hawakan mo ang kanyang sinapupunan ngayon. Lord God, we are speaking for your miracle in Jesus' name. Amen. Amen. Ayan. Sabi naman ni Jerry, panalangin po para sa kagalingan ko mula sa kidney illness ko. Thank you. Lord, we just lift up to you, Jerry. Would you heal ang kanyang kidney, Lord God? Would you allow it to function well? In the name of Jesus, nothing is impossible with you. So we speak healing unto Jerry and all those who are watching right now with kidney problems. We're going through dialysis. Lord, in the name of Jesus, would you restore their kidney function? Hayaan niyo po ma-heal po sila right now in the name of Jesus. Amen. 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 Lord, I pray for Joanne. Lord, I'm praying, Lord God, na ikaw po maging center na kanyang buhay. Even, Lord God, sa kanyang marriage. Lord, also provide for her marriage, Lord God. And anyone who's watching na nagkakaroon ng struggle sa kanilang marital, Lord God, sa kanilang marriages. We speak for restoration. We speak, Lord God, na ikaw ang magiging center ng marriages ng bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. And finally, si Lali, please help po na ipag-pray ang anak ko na si Robert to avoid saying bad words. Lord, please forgive my son for saying bad words. I lift up to you, my son, Lord. Kayo po ang makakatulong sa anak ko kung paano mawala sa kanyang pagmumura. Yes, Lord God, would you honor the prayer of this mother, Lord God? Would you speak, Lord? We just pray, not just for the outward change, Lord God, because out of what is in the heart, the mouth speaks. We pray you will just change the heart of Robert, Lord, so that yung overflow na lalabas sa bibig niya, Lord, will be praise unto you, will be things that will lift up people, will be life words and not death words, Lord God. Would you guard his tongue and his heart in the name of Jesus? Amen. 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 Alright, si Mario at Camila, pag-pray ko lang pasama sa prayer, kagalingan sa kanyang sakit. Lord, I also pray for Maria. Meron siyang marriage, nagpapapray siya for marriage restoration with her husband, Irby. Lord, today we are speaking, Lord God, for all those people na may sakit. Lord God, you know their condition, you know kung ano nangyayari sa kanila, even provision, Lord God, sa mga gamutan na kailangan nila. And I also pray for Maria, for restoration, Lord God, na kanyang marriage. Siguro ngayon, they're feeling na may nagkakainisan na sila, nawawala na ang loob nila sa isa't isa. But you said in your word that love is sweeter the second time around. I speak for more love, for genuine restoration. Ibalik mo sila, Lord God, sa rason, sa una kung bakit sila na in love noon pa. Lord God, ibalik mo yung tamis ng kanilang pagmamahalan. Lord, nothing is too hard. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, okay. Okay, kung hindi naman namin nabasa ang prayer request ninyo, nako, don't worry, our prayer center staff are here to pray with you. Kaya tuloy-tuloy lang ang pag-send ninyo ng prayer requests. Pwede nyo rin kaming i-message sa Facebook page namin for your personal prayer requests. Yes. At ngayon naman, i-greet natin ang mga early birds who join us tonight. Ate Camila, ang dami nila. Yan, si Joshua from Makati, hello. At si Raquel from Pampanga. At si Maria Annabelle, comment siya, sabi niya, thank you, Lord God, for everything. Nothing is impossible to God. Yes. Also, we'd like to say hi to Maxine from Davao and Marie Chi from Bulacan. Okay, sabi ni Helen, thank you, Jesus. Yan. At saka sabi ni Arthur, good evening, Pastor Jamie and Miss Camila watching from Makati. Thank you for joining us, Arthur. God bless you. At ayan, may comment din si Cherry dito. Camila, sabi niya, Lord, I'm lifting up to you all my concerns and dreams. I praise God. At si John Lee, sabi niya, Amen. All things are possible
to you, Lord God Almighty. Yes, Yes. amen. And we would like to thank those generous hearts na nagbigay, nagsend ng FB stars. Thank you, Lenny, who sent 20 stars, Berlin, 20 stars, Riza, 50 stars. And sabi ni Julia, yes, God owns everything. He gives us the ability to create wealth for His own glory. Amen. Yes, and we bring back that wealth to the Lord, diba? Amen. We bless the Lord also by returning a tenth, diba, of what He has Yes. given. That's right. At si Anilako, ayan, sabi niya, shout out daw, hello sa iyo from Muntinlupa. At nag-comment din si Marilyn, sabi niya, thank you for all the encouragement through the Word of God. Sabi rin ni Bing, thank you Lord for everything, your amazing work and good luck. Amen. Sabi naman ni Loisa, salamat po the 700 Club Asia. At nakabalik na po ako sa panonood sa inyo. Bakit ano nangyari sa iyo, Loisa? Baka nawalan siya ng internet, no? Another comment from Loisa. Ito po ang gusto kong marinig at panoorin tungkol sa utang. Okay, Loisa, we pray, Lord, kung si Loisa nasa utang, in the name of Jesus, you will help Loisa to get out sa utang niya, mababayaran niya lahat, bibigyan siya ng palugit ng mga pinagkakautangan niya, and hindi na siya babalik sa pagkautang. You know, Loisa, the Bible says, owe no one anything except to love. God does not want us na malubog sa utang dahil, you know, He wants us to be free. Diba? That's why Jesus died for us. He wants to free us from the slavery of sin. And He wants to free you sa iyong pagkautang. So in the name of Jesus, you obey Him. Huwag kang gumastos. You know, like if you have a credit card and you get, you know, you're not able to pay in full, cut out that credit card. Ang credit card, hindi masama. It's just a tool. But if you do not use it properly, meaning you're not paying your credit card in full, bumibili ka ng items na hindi naman need, no? Ng wants, nagta-travel ka, tapos hindi mo binabayaran in full yung credit card mo, cut it out. It's not for you. Ayan. Tama. At si Tonet, nag-comment din siya, sabi ni Lord, maghintay ka lang, mayroong nakalaan para sa'yo. Aba, amen, di ba? Sabi niya, magtiwala ka lang sa Kanya. Yes. At sabi naman ni Aleph, Lord, nahihirapan man kami sa kalagayan namin dahil sa pinagdadaanan namin na problema. Naniniwala pa rin kami na nandyan ka para di kami pababayaan. Totoo yan. Ikaw na po ang bahala kung paano namin malulutas dahil hindi namin ito kaya na mag-isa. Salamat. Amen. Yes. Amen. And Camila, gusto ko lang din ihabol sa prayer itong si Rico, no? Rico Rosemary on Instagram. Sabi niya, pag-pray natin ang kanyang asawa kasi nagsasuffer ito ng stroke, no, sa right side ng kanyang katawan. Lord, we are coming before you and we are agreeing, Lord God, as your children. Lord, na dinudulog po namin sa iyo, Lord God, si Rico, asawa ni Rosemary, siya po yung na-stroke. Lord, today we speak, Lord God, for life. We speak, Lord God, na ma-normalize na po itong parte ng katawan ng kanyang asawa na hindi magalaw, lahat po ng mga ng pangangatawan, lahat ng parte ng kanyang katawan, Lord, let it come back to life in the name of Jesus. And Lord, I speak, God, makakatayo muli si Rico sa kanyang hospital bed at ibibigay ang buhay sa iyo. Lord, we thank you, God, for the healing in Jesus' name. Jesus' Amen and Amen. amen. Ayan, ngayon naman basahin din natin ang mga tumanggap sa Panginoon at sumali ng Bible Study Group. Camila? Yes. Sabi niya, yes, tinanggap ko si Jesus. Congratulations. Lizel, Ethel, me, Omay, ayun. Rose Baby, Irene, Anil, Riza, Jerilyn, Marichi, Christina, Elfie, Diego, ni Jane, Janet, Marcelino, Edwin, Laurelie, and from IG, GB Santa Maria,
Miss Rosa 05 and Revi Cotto. Wow. Yay! We are celebrating. Congratulations. We're rejoicing with you. Amen. At of course, may mga nag-comment din. Gusto nila maging part ng BSG Bible Study Group. Si Jen, Lizelle, si Fem, si Mary Chi, si Alma, si Jerilyn, si Che, si Irene, si Arlene, si Mijane, si Yvonne, si Edwin, at si Al June. Yes, we are so excited sa new community nyo growing in the grace of God. Yes, ituloy-tuloy nyo yan, don't allow the enemy to steal your joy or tanggalin yung passion mo. Kasi alam mo, parang ganito yun sa Bible Study Group, pag nagbabaga ka na uling at tinanggal mo dun sa mga, mga nagbabagang uling din, di ba? What happens to that uling? Di ba lumalamig? So you want to always be surrounded in a Bible Study Group because, the Christian life, it's not, it's an impossible life without Jesus. Yes. Diba? So you really need support. You need people who will help you on the way. And it's a glorious life. It's so fun. It's so joyous, diba? So yes, thank you for joining us tonight. We are live. We hope na na-encourage kayo at na-remind po kayo na anumang pagsubok ang hinaharap natin, kaya ni Lord yan. Samahan niyo po kami sa mga susunod na pre-show kwentuhan this week and next week. That's right. Abangan nyo rin mamaya ang aming live TV special na Kaya ni Lord Yan. Mamayang midnight na yan sa GMA. Mapapanood nyo rin kami live sa TV special ng Facebook page at ng YouTube channel ng The 700 Club Asia. And we're also live on the Facebook page ng CBN Asia. Pati na rin ang aming website na cbnasia.org/live-tv. Yes. Thank you for joining us. God bless you all. Bye-bye. Bye, Jamie. Thank you guys, Pepe. Paano ba yan? Saan ako maghahanap ng trabaho? Wala pa man din akong ipon. Paano ng pamilya ko? Kalma lang. Kaya ni Lord yan. Live na mapapanood mula May 26, midnight, dito lang sa GMA. Pumapasok po araw-araw. Masakit po yung tiyan ko tapos kumukulo po. Parang nanghihina po. Bali, binuksan ko yung Facebook niya. Tapos doon ko nakita, may messagean silang dalawa. Nabisto ni Melanie ang ginawang pagtataksil ng kanyang mister. Kaya ni Lord yan! Live na mapapanood mula May 26 hanggang May 30 at June 2 hanggang June 6, 12 midnight, dito lang sa GMA.